Breaking news po mga kababayan ko. Nako, Arnold Clavio, kaharap ni Marcoleta, nasupalpal ng husto itong si Clavio. Eh di ba matinding basher po ito mga kababayan na talagang todo suporta at talagang tinutuligsa niya ang mga lumalaban sa flood control issue. Ngayon po mga kababayan, bakit daw ayaw pirmahan ni Marcoleta itong partial report ni Ping Lacson sa Blue Ribbon Committee? Ngayon mga kababayan, gustong i-corner ni Clavio itong si Marcoleta. Pero mga kababayan, sa talino ni Senador Marcoleta, itong si Clavio parang sisiw na basang-basa, pahiya dito sa interbyong ito. Mga kababayan, di ba pag iba, dinadarag-darag lang nila. Pero kay Marcoleta, hindi nila kinaya ang sobrang talino. Ngayon po mga kababayan, ito po, ang dami niyang kondisyon. Ayan o mga kababayan, kasi si Senador Ping Lacson, gumawa ng partial report. Nagagalit si Lacson, bakit yung mga kasama sa Senado walang pakisama, ayaw pumirma. Kinu-question ni Senador Marcoleta, bakit wala si Martin? Di ba yung mga ebidensya ay tumutugma papunta kay Martin Romualdez at sa kanyang pinsan, bakit wala sila doon? So ngayon mga kababayan, itong si Clavio may gustong palabasin. Panoorin po natin mga kababayan, paano nasupalpal itong si Clavio na ito. Ito po. Nako po mga kababayan ko, ito na. Magkakaalamanan na, may nasupalpal na dito. Ito po ang title mga kababayan. Senator Marcoleta, duda sa partial report ng Blue Ribbon Committee. Sa panayam kay Senador Marcoleta, duda ito sa pirmahan ang partial report ng Blue Ribbon Committee dahil sa kaduda-dudang pamamahagi nito na walang pirma. Mismong chairman ng Blue Ribbon, isipin mo mga kababayan, mismong si Lacson, walang pirma. Diba? Nagpapapirma pero wala siyang pirma. Ituloy natin mga kababayan, paano nasuplak itong si Clavio. Vis-a-vis flood control projects, ba't ayaw nyo pang pumirma dun sa initial report ng Blue Ribbon Committee, Senador? Kasi Arnold, nakapagdududa yung pamamaraan. Unang-una, yung paraan kung paano isinabmit sa amin yung partial report. Oh. Hindi ko malaman, tinatanong ko sila, partial final report ba ito o partial provisional report? Kasi nung ibigay nyo sa amin, sabi ko, hindi nyo man binigay yung hard copies eh. Binigyan lang kami ng link, Arnold, Connie, na kung saan kami pang magpiprint. Ngayon, nung makita namin, nung ma-print namin, meron siyang watermark. Yung sa palig ko, nakalagay OS Marcoleta. Siguro ibig sabihin Office of Senator Marcoleta. Oh. Ngayon, wala namang nakapirma kung saan galing. Siyempre, ang paghihinalaan ko dito, ang nanggaling, Blue Ribbon Committee. Hindi ko naman kayang gawin yun kasi hindi man nakapirma yung chairman. Okay. Wala naman siyang instruction kung anong gagawin. So kung pumirma ho, Pangalawa, sabi ko, paano akong pipirma rito? Meron akong agam-agam. Sinasabi ko nga sa chairman, ang dami pa mo pang dapat tawagin at puntahan para ma-establish natin talaga. Oh. Hindi ka naman tumatawag na nga ng hearing kung ano-anong mga innuendos ang sinasabi mo. Ibig ba sabihin, pag halimbawa nakapirma ako rito at naging majority, tatawag ka pa kaya? Baka sabihin mo, total, nakapirma na kayo, hanggang dito na lang tayo. Paano yung mga ibang dapat nating sangguniin, dapat nating usisahin? Totoo nga naman mga kababayan ko, mamaya, hindi na magpatawag ng investigation itong si Lacson. Minsan kasi sweetik ito, mga kababayan ko. Tila nakakaduda kasi ang kanyang ginawang partial report. Yung mga congressman na binulgar sa Blue Ribbon Committee, hindi isinali.
iilan lang yung kanyang mga sinama. Pero pag kanyang mga kumpari, mga kababayan, wala sa listahan. Mga kababayan ko, ito, ituloy natin. Vis-a-vis flood control projects, ba't ayaw nyo pang pumirma dun sa initial report ng Blue Ribbon Committee, Senador? Kasi Arnold, nakapagdududa yung pamamaraan. Unang-una, yung paraan kung paano isinabmit sa amin yung partial report. Oh. Hindi ko malaman, tinatanong ko sila, partial final report ba ito o partial provisional report? Kasi nung ibigay nyo sa amin, sabi ko, hindi nyo man binigay yung hard copies eh. Binigyan lang kami ng link, Arnold, Connie, na kung saan kami pang magpiprint. Ngayon, nung makita namin, nung ma-print namin, meron siyang watermark. Yung sa palig ko, nakalagay OS Marcoleta. Siguro ibig sabihin Office of Senator Marcoleta. Oh. Ngayon, wala namang nakapirma kung saan galing. Siyempre, ang paghihinalaan ko dito, ang nanggaling, Blue Ribbon Committee. Hindi ko Okay. naman kayang gawin yun kasi hindi man nakapirma yung chairman. Okay. Wala naman siyang instruction kung anong gagawin. So kung pumirma ho, Pangalawa, Aha. Pangalawa, sabi ko, paano akong pipirma rito? Meron akong agam-agam. Sinasabi ko nga sa chairman, ang dami pa mo pang dapat tawagin at puntahan para ma-establish natin talaga. Oh. Hindi ka naman tumatawag na nga ng hearing kung ano-anong mga innuendos ang sinasabi mo. Ibig ba sabihin, pag halimbawa, nakapirma ako rito at naging majority, tatawag ka pa kaya? Baka sabihin mo, total, nakapirma na kayo, hanggang dito na lang tayo. Paano yung mga ibang dapat nating sangguniin, Okay. dapat nating usisahin, imbestigahan na hindi pa natin natatawag? With the development, si dating Speaker Martin Romualdez ay kinakasuhan at Parang piniprease na yung kanyang mga asset. Medyo okay, okay ka na ba sa direksyon na yun? Dahil yun ang isa sa mga pinupunto mo, di ba? Si Speaker Martin. Lalo na Arnold, nung gumawa nga siya ng public statement na sinabi niyang, how can I be the mastermind? Sabi niya, Oh. alam mo, sa tanong lang niya na yun parang kilala niya kung sino yung mastermind. Kaya sinasabi niya, how can I be? Sabi niya, ibig sabihin, alam niya. Kung hindi ako... Pero oh. yung pagsasabi niya ng ganon, hindi niya dinina yung kanyang involvement. Malinaw yun. Okay. Alam niya kasama siya. Hindi nga lang ako ang mastermind, sabi niya ganon. At this anomaly cannot be done by only one person. Di alam niya talaga. Dapat siyang ipatawag ngayon. Kung susumahin mo yon, ang Blue Ribbon, ang gagawin niya, i-analyze niya, malinaw na sa public statement ni former Speaker Martin Romualdez, he's ready to talk. Uh-huh. Magtawag ka na. Actually, Hindi ko maintindihan so talaga kung ano pag gustong gawin pinatawag ng ba chairman ng BRC. Pag pinatawag ba ng Blue Ribbon si Speaker, pipirma ka na. Hindi, pagkatapos nating lahat. Marinig siya. Kasi kailangan na ma-close natin lahat. Yung no stones unturned, sabi nga nila. At matukoy. Pag natukoy na nating lahat, Tsaka okay, kayo maganda pipirma. lang naging kinalabasan ng report. Okay. Pipirma na ako, Arnold. Yun po. Kasi ang balita natin talagang because nga may mga bagong pronouncements na galing po kay dating Speaker Romualdez, mukhang magpapatawag daw ng sesyon muli sa Senado. Yan. Ayan mga kababayan ko. Ngayon, tignan po natin yung mga komento. Ano po yung mga sinasabi nila mga kababayan ko. Ito po, naku. Nabuljak itong si Arnold Clavio dito. Ayan mga kababayan ko. Ito po ang sinasabi ng komento. Check lang natin, lakihan lang natin mga kababayan. Para po mabasa nyo. Nabuljak talaga si Clavio dito Ito. Kita nyo nababasa nyo naman, di ba mga kababayan ko? Ito. Check natin. Pag yan si Clavio, di pa nakaintindi sa sinasabi ni Senador Marcoleta, malaki ang budget. Mga kababayan ko, yan na sinasabi natin, Arnold Clavio. Supalpal ka na naman dito. Ano pa sinasabi? Bernabe Mangawang Salazar, kung di pa pinalitan ni Lacson si Marcoleta, tapos na sana yung flood control issue. Unang hearing pa lang tumbok agad si Romualdez. Kita nyo?
Ngayon, naiipit na si Martin Romualdez, kinanta na kung sino ang may utak. Yung executive daw, halaka, mga kababayan ko. Yari ang nagluto ng pusit. 24. Grabe naman to, grabe to. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Di pa rin yan itatawag ni Lacson. Hindi pa rin niya ipapatawag. Itong si Martin Romualdez, ayaw pa rin niya due to parliamentary policy. O ito pa mga kababayan ko, tignan nyo yung mga komento. Hina mo Arnold, bilang si Romualdez may gutesa at 18 Marines din dahil konektado din ang mga sinasabi nila. O kita nyo, itong Arnold Clavio, alam natin na maka ayaw pag-usapan yung flood control issue. Hindi rin niya sinusuportahan mga kababayan. So minsan, binabash din niya yung mga gustong ipagpatuloy itong flood control issue. Mga kababayan ko, laging gusto impeachment yung pag-uusapan. O, ito po. Lipat-lipat parang si Arnold Balabagan. Lacson is style of justice, halaka. Bias, yang nag-i-interview sa inyo, take advantage kay Balabagan na paanakan, halaka. Sanay na sa blankong papel, talaga ang admin ni Ngagba. Grabe, Jonalyn Escol. Ang linaw naman ng pagpapaliwanag. Arnold Clavio, intindihin mo, huwag maleta ang asikasuhin. Maintindihan talaga kahit punika Arnold Clavio. Arnold, halbalato naman dyan. Nako po, Jesse. Uplok itong Clavio na ito. Ay ito, nako po. Ang husay magtanong nitong ni Arnold Calvo. Gusto talaga niya mapirmahan ni Senador Marcoleta yung report. Halata may kinakampihan. O, kita nyo. Mga kababayan ko. Itong si Arnold Clavio. Halatado mga kababayan na may kinakampihan. Sabi nga nila, magkano naman? Magkano tayo dyan, Arnold? Dapat hindi nagpapa-interview itong si Senador Marcoleta sa mga bias na media tulad ng dalawang ito. Kita nyo mga kababayan ko. Grabe talaga. Kung makipag-usap naman si Bantay sa lakay, parang mas mataas sa kausap. Sabi ni Peter Santua, person na tanong ni Arn, bakit nagpapa-interview si Senator Marcoleta kay Arnold Clavio? Bias media yan. Kita nyo. Roderick Villena, parang dismayado si Arn. Kabubuhan talaga nitong ni Arn. Bakit pinipilit nyong pirmahan ni Marcoleta? Yung nagpapapirma, walang pirma. O, kita nyo mga kababayan ko? Yung nagpapapirma, walang pirma. Paano pipirmahan ni Senador Marcoleta? Gamit-gamit. Arn. Gamit-gamit ka ng utak mo, sabi ng mga tao. Sir, wag mong sagutin yang ungas na yan. Biglang yan. Arn, dapat ikaw ang pumirma ka na dyan. Eduardo de Punera. Si Arnold Clavio parang naaasar na. Parang naasar na pa. VIP pa si Marcoleta at ayaw pang pumirma. Bobo, pinapaliwanag kung bakit parang nakahakot ka din ng maleta, sabi ni Kay Circulado. Ayaw marinig ni Arnold ang sinasabi ni Senador Marcoleta kasi BBM yan. Gusto niya ang mga kawatan. O, kita nyo. Sabi ni June Buka Sopera, Senator, wag po kayo magtiwala kay Arnold. Back to back kara yan. Ako po. Yan si Arnold Clavio. Tao ng mastermind, kaya wag ka nang magpa-interview dyan sa taga-GMA, Rafael. O, kita nyo? For transparency, for a better democracy, mga kababayan, supalpal si Arnold Clavio. Gustong pumirma si Marcoleta sa papel na ipinasa ni Pinky. Pero sinalbag lang itong nag-i-interview na ito. Supalpal kay Marcoleta. For transparency, for a better democracy, ako po si The Wonders Philippines. Mabuhay po mga kababayan.